Subscribers natin ni Vanilla Cutie. Papi, tingin mo kakayanin kapag kumuha ng hulugan na sedan? Tapos bumalik, nakuha natin uli yung booking na to. May banggaan. Ito, according kay Wiz, may banggaan. So yun, medyo sablay tayo guys kasi nakamonitor yung isa nating customer na naka-priority booking. Time check is 12:14. May nakuha tayong booking, double booking agad. Pero nag-on ako, I think around mga 11. So, mga around isang oras o isang oras at 30 minutes ang ating waiting time para makakuha ng dalawang booking dito sa home base. At thankful ako at nakakuha naman ako yung isa priority which is ayan. Tapos yung isa naman ay regular which is ayan. So, parehas siya Pasig. Tapos ang pick up this parehas din Kalamba. Tapos parehas lang din malapit sa aking home base. Kaya all goods in the hoods. So update ko na lang kayo kung anong oras natin ito mapipick up. Ito palang priority is ang pipick upin, printer daw. Tapos ito namang isa is hindi ko pa siya matawagan. Pero according dun sa mismong shop is parang tindahan siya ng mga sapatos. I think sapatos to or damit. I don't know. Update ko na lang kayo. Ciao! So guys, update. Kinancel yung Kalamba to Pasig natin. Hindi ko alam kung bakit. So sayang naman. So which is ito siya. So yun, hanap na lang tayo ng pampalit. So on the way pa rin naman tayo dito sa first booking natin. So let's go. Time check is 12:26. Nandito na tayo sa booking natin na to. Tapos bumalik, nakuha natin uli yung booking na to. Kanina na-cancel, tapos ngayon bumalik uli. I don't know kung bakit. Check na lang natin, let's go! Good afternoon, sir! Pwede pala yung ganito. Dapat yung sasakyan ko rin eh. Plastic ko lang yan. Sige lang po. Baka kasi umulan eh, may hirap po. Mukhang mamahalin po yun, sir ah. Hindi naman po. Thank you. Thank you po. Oh. Time check is 12:31. Natapos na natin tong i-load. Ongoing time dito. Then according kay Waze is 17 minutes, 4.4 kilometers away from my current location. Nakuha uli natin tong booking natin na to. Siguro kinancel niya kasi naghanap pa siya ng mas malapit na driver. Ang kaso, malapit na ako. Kaya lumabas din kay Lalamove. Naka-regular lang naman siya. Tapos, chinat din niya ako kung kaya daw ng mga around 4:30 to 5. I think kakayanin naman kasi aga pa naman, 12:30 lang. So, hello po, good morning. Good afternoon, Lalamove po ito. Ma'am, inform ko lang kayo, nandito na ako sa may bandang stoplight ng Halang. Okay po, I think mga 3 to 5 minutes nandiyan na po ako sa pick-up location. Ano na lang po, bakit na lang po kayo ha? Aray ko. Second floor po. Okay po. Sige. Okay po. Naulan guys! May bagyo daw paparating. Pero ang start is sa may Cavite. Hindi pala siya bagyo, sorry. Parang LPA pa lang siya. Ang date ngayon is August 28, Thursday. So hoping hindi siya maging bagyo. Ingat-ingat kayo dyan sa mga biyahe nyo, mga paps. Pick upin na natin to. Let's go! Good afternoon po. Lalamove po. May damage po talaga to, sir? May damage po talaga? Oo, yan. Okay po. Sige po. Ayan, tutuloy ko na. Yeah. Ayan. 1, 2, 3. Okay lang po. Sige po. Okay na po. Sige po. Thank you po. Time check is 1 PM at tatapos na natin itong i-load. At unahin muna natin itong priority. Then after nun, saka natin itong isunod yung regular. Pero yung regular, according kay customer, kung kaya daw ng 4:30 ma-deliver, much better. Tingin ko naman kakayanin guys. Kasi according kay Waze, mga 2:22 makakarating tayo dito sa booking natin na ito na priority. So after nun, i-deliver agad natin yung nakuha nating pangsabay. So I think hindi naman siya aabutin ng mga around 4 o 4:30. Pinaka worst na ata mga alas 5. So let's see. Change of plan.
I think much better na gawin is i-drop muna natin tong Pasig natin na isa, yung mga sapatos, which is ayan. Kasi na-accommodate niya lahat ng space sa unit natin eh. Tendency kapag kadating natin dito sa booking natin na to, yung isa na Calamba to Pasig, tapos may lumabas na isa pang booking, eh mawalan tayo ng space. Kaya ito muna na ang uunahin natin. Kasi pagkadating natin sa Pasig, maghahanap na rin tayo ng pag-home. Much better na itong Calamba to Pasig na isa, which is ayan yung mga sapatos. Ito yung unahin natin. At medyo malakas-lakas ang ulan dito sa may bandang Calamba. Then according kay Waze, makarating tayo dun sa booking natin na to ay 1 hour and 29 minutes, 2:38. So update ko na lang kayo. Let's go! Tumila-tila yung ulan sa wakas! So nandito tayo sa Calamba Expressway. At going pa rin tayo sa may ating booking na yan. Tip ko na din sa inyo guys, kasi napapansin ko nitong mga nakarang araw, ang booking dito sa may around Calamba area is mostly na may lumalabas papasig, Pasig sa Quezon City. As in, lagi yan. Dito din mga nakaraang booking ko, kung mapapansin nyo, yan lang din yung mga area na napupuntahan ko. Yun, sineshare ko lang din para magkaroon kayo ng idea. Saka, para sa akin, madali siyang sabayan. Kasi, mostly talaga, puro Pasig to Quezon City ang nalabas. Like, Cainta, Taguig, Quezon City, yung mga bagong bayan, Ugong Norte, mga ganun. Kaligayahan ba yun? Basta yun. Kaya madali siyang sabayan compare sa pagka nakakuha tayo ng Manila. Kasi ito based sa observation ko lang, talaga kapag dito sa Calamba area, madalas ang booking pa Pasig. So yun, share ko lang. Kaya pagka kayo naglalamog, may nakita kayong Pasig, tapos taga Calamba area din kayo, try nyo kumuha ng Pasig, tapos sabayan nyo ng pang-double para sulit naman ang biyahe nyo. Time check is 1:37. Lumakalakas-lakas ang ulan. Sana hindi traffic sa may bandang C5 kasi feeling ko pagka naulan talaga, matik yan, magta-traffic eh. So, according kay Waze is 54 minutes, 27 kilometers away from my current location. And nandun na tayo sa booking natin ngayon. Nandito ngayon tayo sa may bandang Alabang. At dito tayo sa babadadaan kasi ay C5 exit tayo. So mukhang may nabubuong traffic dun sa may bandang kanan pa-exit lang ng mga Fininvest and Alabang. So all good. Time check guys is 1:55. Dito na nag-start yung traffic sa may bandang C5. I think malapit to sa may bandang market. At yun, stop and go tayo. So, according kay Waze is 37 minutes, 9.8 kilometers, 2:33. Makakarating tayo dun sa booking natin na yan. So ang traffic ay hanggang from market to U-turn elevation kung familiar kayo. So medyo mahaba-haba ang traffic. Update ko na lang kayo. May banggaan. Ito, according kay Waze, may banggaan. 3 sasakyan ang nagbanggaan. Wait na yan kaya pala traffic. I think guys, eto na yung banggaan. 3 sasakyan ang banggaan. Ano nang nangyari? Tingnan natin kung mahagip sa video ng dashcam. Ayun, may nausok. Ay, hindi pala. Truck sa sasakyan. Ewan ko natanaw nyo Dalawa lang yung nakita ko dito sa area na to. Tapos according kay Waze, meron na namang banggaan dito after nun. I think wala na. Yun lang yung banggaan, truck at sasakyan. Sa wakas, at umandar-andar na rin. Nandito tayo sa may elevation ng U-turn ng C5. At so far, nakakatakbo-takbo na rin. Wala na yung stop and go. So hoping dire-diretso to hanggang drop-off natin. Ayun, ang tuli Sana dire-diretso tayo dito. Let's go! So ayun, pinatikim lang pala tayo. Traffic uli! Nandito tayo sa may flyover ng C5. Pinatikim lang tayo ng ilang matuli na andar. Tapos pag pababa na tayo dito sa may flyover ng C5, malapit sa may E. Rodriguez. At ayan, traffic na. Wait. So according kay Waze, may banggaan na naman dito. 2 banggaan na nadaanan natin sa C5 So nandito pa rin tayo sa may E. Rodriguez. So check natin kung mahagip ng camera, kung papakita ko sa inyo. I think wala na.
wala na dito yung banggaan. Pero according kay Waze, nandito pa sa mapa eh. So nalagpasan na natin, wala naman banggaan. So yun, awit sa'yo Waze. So yun, medyo sablay tayo guys kasi nakamonitor yung isa nating customer na naka-priority booking. So nakakahiya naman na sabihin na idadrop lang natin tong na isang booking eh naka-priority na siya. So baka karoon tayo ng problema. Balik tayo sa unang diskarte. So according kay Waze is 12 minutes, 2.9 kilometers. Nandun na tayo sa may booking natin na to. So actually dapat ito talaga inuna ko kasi ito yung unang madadaanan. So sa may Lanuza o Lazura. Ano siya, sa may bandang Pasig going to Ortigas. So yun. So time check is 2:49. Nandito tayo sa may exclusive subdivision at nagtagal tayo guys na around mga 10 to 20 minutes kasi nilalag in pa tapos isa lang yung naglalag ng guard. Good afternoon po. Ay, thank you po. Thank you po. Ito po. Thank you po. Ito lahat, ano? Apo, yan lang po. Thank you. Sige po, thank you po. Time check is 2:55. Natapos na natin tong booking natin na to. Na-drop natin, mabilis lang. Kahit matagal tayo nag-antay kay Manong Guard para i-login. Siguro nag-aantay na si Sir doon. Tapos, bait pa niya. Binigyan tayo ng tip. I think nasa around 100 plus ang binigay niyang tip. So, punta naman tayo dito sa booking natin na yan. Then, according kay Waze is 3:19, 23 minutes, 6.5 kilometers away from my current location. Let's go! Good afternoon, sir. Saan ko lagay, sir? Dito na lang po? Papasok niyo lang po. Okay. Lagay ko na dito sa lapag, sir, ha? Sige pa, sige. Magkano mo lang? Di bali. Thank you po. Thank you. Thank you po. Time check is 3:40. Natapos na natin tong booking natin na to. So wala pa tayo nakukuhang booking. Pabalik. Aray ko. So let's see kung may makuha tayong booking pabalik. So ayun guys, time check is 4:04. At magpa 40 minutes na tayo naghahantay. Aray ko. Wala pa rin tayo nakukuhang booking. So let's see kung anong mangyayari sa atin. So nandito tayo somewhere in Pasig. So as of now wala pa rin nalabas na booking pa south. 40 minutes na tayo nag-aantay. Pag around 4:30 wala pa, magde-decide na tayo kumuha ng mga papuntang south like Muntinlupa, Las Piñas. Pinaka worst case scenario, Las Piñas. So let's see, update ko na lang kayo kung makakuha ba ako ng pa south. Let's go! Time check is 4:15 na! Wala pa rin tayo na booking! Isang oras siguro tayo nag-aantay. Kailangan natin patusin yung mga Muntinlupa na lang siguro, yung mga malalapit kasi 4:16 na. Paubos na ng paubos yung mga nagbubook. So, let's go! So, yun guys, time check is 4:20. So, pumatos na tayo ng Muntinlupa. Kumuha na ako ng gantong booking guys kasi oras na. Medyo mahirap na pagka mga gantong oras. Kailangan na natin kumuha ng pass out kasi bibihira na yung nagbubook. So, tawagan natin si customer kung ano yung papapick up. So, hindi pa matawagan si customer. So, try natin tawagan yung pick up sa kay drop off. Na lang, inform ko po kayo, mga around 15 to 20 minutes, nandiyan na po ako sa pick up location. Okay po. Tanong ko lang din po, ma'am, may parkingan po ba ako dyan? Mag-aantay po kayo, sir. Sige po. Muntinlupa po. Okay, no sir. Saka, ma'am, kasi since na mag-hazard lang ako sa road, pwede sanang makisuyo, ma'am, mai-ready na po yung ilo-load kasi baka makabala po ako sa mga sasakyan eh. Ako sir, nasa guard na po. Sabihin niya lang po sa may guard na pick up for western po kayo. And then, ayun na po, makuha na po agad. Okay, sige. Noted po. Sige. Thank you po. Thank you po. Good afternoon po. Lalamove po.
Tatawasan din pala natin tong i-load. Tapos ito yung nakuha natin booking. Tapos picturean lang natin to. Di ba natin napipicturean? Sobrang gaganda ng bahay. Nakaka-inspired tingnan. Ay, ano kayo mga trabaho ng mga to? Nakaka-inspired lang yan tong bahay. Hoping one of these days magkaroon din tayo niyan. Malaking bakuran, magandang bahay. 24/7, nakabukas ang aircon, mga ganung bagay. Ko lang yan, no? Kung makikita nyo mga bahay, gate pa lang guys, ang laki na. So time check is 5:18 guys. Na-stranded na ako dito sa EDSA. Aray ko. Magi 30 minutes na ata ako nandito, naka-stop lang. Stop, tas konting go na konti. Mag-u-turn tayo eh. Tayo makapag-u-turn. Nandito tayo malapit sa may camp General Emilio Aguinaldo. So, yun. Update ko na lang kayo. Perfect. Time check is 6:08. At malapit na tayo dun sa mismong pick-up location. According kay Madam, ay nag-aantay na siya dun. In 200 meters, you'll arrive. Okay na po. Thank you po. Sige po. Sige po. Pwede po ba ito itagilid, ma'am? May tubig pa. Okay po. Okay po. Ay, natapos na natin itong i-pick upin. Then papunta tayo dito. Nag-chat na traffic tayo sa may EDSA. Tawagan ko lang si customer. Pili ko magagalit to. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Lalamove po ito. Yes po. Ma'am, inform ko lang kayo kasi medyo na-traffic po ako. Naulan po kasi. Pero according kay Waze, mga around 1 hour and 30 minutes nandiyan na po ako sa drop-off location. So mga alas 7. Mga 1 hour and 30 minutes. 7:30. Mga ganun po, ma'am. Kasi, 7:30. po. Sige. Pasensya na po, ma'am. Ulan po kasi kaya traffic po. Sasakyan po kasi dalang po. Okay po. Kayo po ba yung nag-chat, ma'am, sa Lalamove? Opo. Hindi po ako makapag-reply. Gawa nagda-drive po ako, ma'am. Pasensya na po. Okay lang, no Sige. problem. Thank you po. So yun, hindi naman nagalit guys. Buenas tayo. So again, time check is 6:12 at according kay Waze is 1 hour and 26 minutes. 27 kilometers away from my current location. 7:40 makakarating tayo doon. So update ko na lang kayo. Let's go! Time check is 6:28. Nandito tayo sa may EDSA. So papunta tayo Muntinlupa. Pabalik na. At ayan na, traffic na. Aray ko! Hindi ko kung samtol. Pero I think somewhere in Mandaluyong to. Itong part ng EDSA na to. Well, traffic. Sagutin muna natin yung question ni subscribers natin ni Vanilla Cutie. Papi, tingin mo kakayanin kapag kumuha ng hulugan na sedan, Mirage, ang monthly kung full time Lalamove? Since may sapat ka ng experience bumiyahe kay Lalamove, 300 kg. Actually, Pops, 150 lang kay Lalamove to, pero pinapasukan ako ng 200 kg. Any insight about sa topic is appreciated. Sana matakal mo next vlog. Okay guys, okay Vanilla Cutie, ito sa tingin ko ha. If ang status ng buhay mo is wala kang sinusuporta na family, like hindi mo rin sagot yung monthly bills nyo, at the same time wala ka ding sinusuportang kapatid na pinag-aaral or pinsan or kahit na anong basta yung shoulder mo, the same time hindi mo rin sagot yung monthly maintenance ng mga magulang mo or kung sino mang tinutulungan mo. As in, ikaw lang, sarili mo lang ang binubuhay mo. Tapos nagtatrabaho ka sa company and sawa ka nang mag-company. Like, ayaw mo na. Sinauumay ka. Ay, tapos ang lugar mo pa is either Metro Manila. Much better if Metro Manila ka ha. Or South. Tingin ko, kakayanin. Like, kumuha ka ng brand new, kakayanin yan kung makakakuha ka, tapos mag-monthly ka. Kita mo naman sa experience ko, kung nanonood ka ng vlogs ko, nitong mga nakaraang uploads natin, pinakamababa ko ng kita is 1.5 to 2K. Yan, sabihin natin 1.3 or 1.2. Yan, pinakamababa ko ng kita. So, I think, sapat naman siya para sa pang, pang araw-araw na pangangailangan. Siguro magiging take home mo dyan, papi,
lahat-lahat na is 20 to 35. Ayan, to be safe, 20 to 35. Yan ang magiging take home mo. Tapos depende na lang kung anong oras ka mag-duty. Pero I recommend na mag-duty ka ng maaga, like 9 AM, 9 AM mag-duty ka na. For sure niyan, kikita ka ng around 20 to 30 or 35. If tsatsagain mo, 4 days yon, tapos baybahe ka ng mga around 8 to 12 hours per day. I think kakayanin. Tapos sabihin na natin 8K or 12K, 14K monthly mo, may pangtabi ka pa. So yun ay insight ko lang, Tapos 5 years mo siya, 3 years, gagawin, depende sa terms mo. So yun ay insight ko at personal experience. Pero I would not recommend na kumuha ka ng pang-monthly na sasakyan. I highly recommend na second hand ang kuhanin mo. Kasi if ever na second hand ang kukuhanin mo, tapos meron ka ng nakasave na around sabihin na nating 200 to 250, para hindi ka ma-pressure sa monthly ng sasakyan. Saka may leeway ka pa sa mga bagay na pwede mong gawin, like walang pressure. Kung napapagod kang biyahe ng gantong araw, like tatlong araw ka lang biyahe or 2 araw ka lang biyahe sa loob ng 1 linggo, much better. Yun ay suggestion ko lang, Kaya I highly suggest na second hand ang kuhanin, tapos Mirage hatchback, kasi ito yung na-experience ko. Mirage hatchback or any hatchback, pero highly suggest na Mirage hatchback kasi mas matipid siya para sa akin. So yun. Iyan, papi, sana nakatulong itong answer ko sa'yo. Nagkaroon ka din ng idea if ever na babalakin mong pasukin itong paglalamob na sasakyan, mag second hand ka na lang kasi mas malaki yung kikitain. So time check ulit is 6:34 at wala na talaga pag-asa. Traffic talaga, hindi na nagtuloy-tuloy. Ay naku. According kay Waze is padagdag yung natin, yung estimated time of arrival natin 7:44 na. 1 hour and 9 minutes sa biyahe, 20 kilometers. So, let's go! Finally guys, nakalis na tayo sa EDSA. So, time check is 7:03. Nandito na tayo sa may pa-entry ng Nicolas entry kasi dito tayo tinuro ni Waze. Yan, ang tuli na natin. Sa wakas, nakalabas na rin sa may EDSA. Sobrang traffic doon. Inabot ata tayo ng mga around 40 minutes to 1 hour. Ang traffic. Doon sa nakita kong latest na pula ni Waze. Nag-chat na rin si customer. Kumbaga, ilang beses na siya nag-text, chat. Like, tinanong niya yung status ko. Pero hindi naman siya galit. Kasi, in-explain ko din sa kanya na sabi ko, ma'am, traffic po kasi. Tapos, naulan. Mga ganong paliwanag. Na, totoo naman, umulan. Kasi pag umulan talaga, dito sa Metro Manila, matik yung traffic na. So yun, papasok na tayo dito sa may entry ng Expressway Nicolas. Magkano kaya ang ating toll? Let's see. 284 pa ang balance natin. So sapat pa to, pauwi. Sakto din naman na tayo babiyahe bukas, kaya hindi na rin tayo maglo-load. Kasi tayo bukas ay coding. Kaya yun. Good evening po. Magandang umaga. Ay, magandang umaga. Ilang box yan? 2 lang po. Gusto ko naman, nakala ko 2 po. Thank you sir. Bakit mo ba? Naku. May sales invoice po. Thank you po, thank you po. Thank you po. Time check is, anong oras na? 7:39. Natapos na natin itong booking natin na to. So, all goods in the hoods. Papunta tayo dito sa booking natin na to. Yan, sa baba. According kay Waze ay 31 minutes, 9.1 kilometers away from my current location. Nandun na tayo sa booking natin na next. So, medyo malayo. Time check is 8:07. Malapit na pala tayo sa drop-off ng booking natin na yan. Ang gaganda ng bahay dito. Ang lalaki. Napaka-exclusive. Nakaka-expired lang tingnan. Lalamove po. 2 po ito. Ito po. Apo. Ito pa po yung isa. Tingin po akong deliver na bulak. 120 po. Akin po. Sige po. Picturean ko lang po. Sige po. Wait lang po. Okay na po. Sige po. Salamat. Thank you po. Thank you.
Tapos na ang ating booking for today's vlog. Wala na rin nalabas, kilala mo na pass out. So ngayon papunta na tayong go home. Time check is 8:20. So I think ang gagawin na lang natin dito is gagapangin na lang natin from Muntinlupa to Calamba. So sama natin sa competition natin siguro yung ileles nating toll fee, kumbaga yung palawal natin. Kasi Muntinlupa to Calamba so yun yung magiging palawal natin. Sa last video as usual, yung summary ng kinita natin for this vlog. So let's go. So ayun guys, eto na yung summary ng kinita natin for this vlog, which is eto siya. Ito ay gross ni Lalamove na awas ang commission niya. 2,652. Tapos may nakuha tayong tips na around 86. So i-plus lang natin yon. Ang total ay 2,738. Then syempre, ito ay gross pa lang natin. Kailangan nating i-less yung pinanggas natin. At the same time, yung car maintenance. Tapos yung pinalawal natin na toll. So, which is ito siya. Yan. So, yung 700, yan yung ginas natin. Tapos, which is ayan. Tapos, ito naman yung natakbo natin. Then, i-divide lang natin siya. Makakuha tayo ng KPL na 11.3. Bakit 11.3? Kasi kung mapapansin nyo dun sa video natin, matagal tayo nag-idle sa gasoline station yon sa Michelle. So, siguro mga 1 oras. Minsan binuksan ko yung aircon, hindi pala minsan. Kasi mainit eh. so, I think naka-apekto yun dun sa gas consumption natin. Tapos, yung 111, yan naman yung toll fee na pinalawal natin. Kasi ang last drop-off natin is sa Muntinlupa na. So, pag-go-home tayo. So, kailangan natin mag-toll from Muntinlupa to Calamba is 111, which is ayan, yan yung picture. Then yung 300, which is ayan, 300, yan naman yung pang car maintenance natin. Usually tinatabi natin every Lalamove day. So ang total ng kinita natin, less na ang dapat i-less is 1,627. So medyo nandun lang siya sa middle. Unlike sa mga previous vlogs natin, maabot tayo ng around 2,000 plus. Pero this time, medyo nahirapan tayo makakuha ng booking pabalik nung nandun na tayo sa may Pasig. Pero all goods pa din. So, kung nag-enjoy ka sa mga gantong vlogs, huwag mong kalimutang mag-subscribe, which is ayan, para dire-diretso ang pag-upload natin ng videos. Kasi na pampagana yan sa part ko kahit paano nakikita kong nag-grow yung channel natin. If ever na gusto mong mag-part-time Lalamove driver, lagay ko na lang yung link sa description kung saan ka mag-a-apply kasi ako nag-apply online lang. Then, pagka-kompleto ka ng requirements, wala pang 1 linggo, I think, or within 1 week or 2 weeks na pinaka-worst, I think, magkakaroon ka na ng account. So, nandyan na rin sa link na yan yung mga list of requirements na kailangan mong asikasuhin. Tapos, pag naglagay ka ng referral code, which is lalagay ko na rin yung referral code ko, magkakaroon ka ng libreng 300 Lala credit pag natapos mo yung mission after mong magkaroon account. So, sa mga nagtatanong kung anong gamit kong car fund, na usually gamit na gamit talaga sa sasakyan, na-recommended ko na maglagay kayo nito. Lagay ko na lang dyan. Yan. So, USB naman din siya, kaya all goods naman. Tapos, sinasabit lang siya sa may bandang headrest. Lagay ko na lang yung link sa description. Check mo. At sulit yan, papi. Taon ko na ginagamit. As of now, hindi pa rin nasisira. So, I think this is it, papi. Maraming salamat sa pagsuporta ng channel natin. Sana may natutunan ka. Saka, if ever na naghahanap ka ng part-time, so ito na yun. At ito yung possible na maging buhay mo. Again, shoutout sa inyo lahat at maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. So, huwag kang mawawala sa next video, papi. At ito na uli ang pinakahihintay nyo. Hanggang sa muli. See you on the next vlog. Ciao!